Good morning po sa ating lahat mga kabayan. Yes, talagang napakaganda sa umagang ito. Bukod sa panahon mga kabayan na maaliwalas, may araw. Siyempre po mga kabayan, yung aking pagdating na meron na naman ako nakitang maganda sa paningin nating lahat mga kabayan. Ito na, ipasilip po namin ang inyong request na patibayan natin ang extension sa bahay ni Tatay Romy. Pero bago ang lahat mga kabayan, syempre maraming salamat po sa ating mapagmahal and very generous sponsor, sa ating silent sponsor, kay Dr. Ella Paragna Kagampan, and sa ating Tita Susan Alicia from Isabela po mga kabayan. Maraming salamat po sa kanilang ginito ang puso na talagang nandiyan all out support sa ating munting adikain. Maraming salamat, highly appreciated po mga kabayan. Tara, hindi ko na patatagalin mga kabayan, silipin na po natin muli kung ano na ang nangyari sa extension sa bahay ni Tatay Romy. Halip po kayo. Okay, ito na po ang inyong suporta. Ito na po ang nakikita sa inyong lahat ng suporta at tiwala sa akin mga kabayan. Ito, ang laki at may kulang nga na 2 yero po mga kabayan. Mamaya, gagawin po namin yan mamaya mga kabayan or bukas kasi Sunday ngayon, walang gawa, pahinga sila. So bukas pupunta nandito na si Kuya Ted siguro or si Kuya Joel. Yes po mga kabayan. O di ba? Dati ang dami talaga nagwo-worried. O, bago ako mag-explain po mga kabayan, masaya po ba kayo sa inyong request na ito nakikita nyo na mapatibayan natin na hindi na masisira, tatagal, no? At hindi na trapal ang nakalagay dyan mga kabayan. Kasi syempre yung trapal po mga kabayan, kapag nilagay natin every 2 months, 3 months, palitan naman tayo, bili na naman tayo. Unlike dito mga kabayan, abuti ng taon-taon, ilang taon ay nandiyan pa rin yan mga kabayan. Buhay na buhay at matibay na matibay po mga kabayan. O nakita nyo po mga kabayan, nagawa na natin ang inyong kagustuhan, mga request nyo. Ang sarap sa pakiramdam po mga kabayan. Pero, grabe mga kabayan ha. Ang bahay ni Tatay Romy, ayan o. Ano na yan? 5 yero. So, 12, no? 5 yero. Hindi kasama po yung extension niya. Yung main, ano lang po, bahay ni Tatay Romy. Pero itong extension mga kabayan, more or less, nasa 15 pieces na yero. O, diba? Malaki ng konti dito sa bahay ni Tatay Romy kung tutuusin. Kasi ang lapad po niya mga kabayan. Ang lapad po niya. Sinagad, kung ano po yung nakita nyo na nilagyan namin ng trapal na extension mga kabayan, wala na kaming binawas doon. No, nag-adjust lang ng konti dito sa, yung laki niyan, ganun pa rin, no, yung haba niya. Pero yung lapad niya mga kabayan, nag-adjust lang kasi syempre nag-iwan ng konting bulada para pag nagtambay sila doon kasi open lang yun, ay hindi mabasa sa ulan. So ayan po mga kabayan, grabe. O, diba? Nakakulay na po yan kasi ang binili namin last time ay may kulay na. So ito yung buhat-buhat namin noong nakaraan mga kabayan. Ito yung pinahabol ko na walang kulay. So lalagyan muna namin ng kulay yan bago namin ipalagay dito para at least natuyo na, no, para wala na silang ano diyan. So ang lawak mga kabayan, ang laki. Grabe, oh, di ba? Tapos napansin niyo ito ay mga milina na po yan, no. Ay tama, milina mga kabayan, itong kahoy na to ay binili na po natin sa bayan para hindi natatagal lalo. O di ba? Nung pumunta tayo dito, ang halos nagawa nila ang mga poste lang. Hindi lang kami naka-update the next day kasi nga may lakad kami, sinundo ko yung sponsor. And then sa pangalawang araw ay nag-outing kami, no? Kasama si Ate C. And kasi syempre may bisita tayo, bigyan din natin ng panahon kahit naintindihan niya or alam niya na busy tayo. Siyempre binibigyan din namin ng panahon kahit papaano ay masingit-singit namin dahil nagbakasyon nga dito sa amin mga kabayan. So, ngayon ay ito na yung nadat na namin sa aming pagbalik. Halos matatapos na. So, after ng yero mga kabayan, mailagay ito. Ay no problem na sa bubong. Kahit medyo ulan-ulanin tayo kasi ang sabi ko, Lord,
Total, katatapos lang ng bagyong Yuan at yung ulan ng ulan. Ngayon naman, pagbigyan mo naman kami please, kahit matapos na lang namin yariin itong bubong, okay na. Kasi kahit umuulan, makagawa naman kami ng kwarto dyan sa silong, kumbaga. So ito na mga kabay yung loob. Halip po kayo kung gaano siya kalawak. Oh. So, ito na po mga kabayan ang loob. Sabi ko nga po sa inyo, kung ano yung dating tayo niya at laki niya, hindi po namin binawasan. From there, no? Up to there, going there, every there. Oh, ayan. Oh, 'di ba? Ganon kalawak at yung taas ng mga kabayan kahit nakapatong ako. Oh, nakita niyo naman ha. Dito sa papag, nakapatong na ako mga kabayan. Pero ayan, saktong-sakto lang talaga. Kung bababa ka, so syempre, ang laki ng allowance mga kabayan bago yero, no? Bago yero mga kabayan. So ginawaan ng paraan na hindi siya mabibitin sa sa sukat po mga kabayan. Kasi nakita nyo, ito lang talaga ang sabi ko, itayo muna natin to. Yung unang dugtong extension, itayo muna natin yung dalawang poste. And then, doon na natin makikita yan, no? Doon na natin makikita at gawaan na lang natin ng paraan kapag naitayo na natin. Kasi sa ngayon, isip tayo ganyan, isip ganito, ganyan. Hindi pa natin makikita, no? Hindi pa natin makikita. Ang gawin natin, ito muna, itayo muna ang main extension, and then yung dalawang dugtong kwarto, gawaan natin ng paraan, doon natin makita kung anong gagawin natin. So nagawaan nga ng paraan mga kabayan, di ba? Nagawaan ng paraan dito kasi ito ay isang kwarto to dito. No, isang kwarto to. Alakin to mga kabayan. Isang kwartong ganyan. Isang ganyan yan, kwarto yan, ganyan. And then ito maiiwan na open lang para ang hangin ay open pa rin, no? Open pa din siya. Labas-pasok pa rin ang hangin dito mga kabayan kasi masarap talaga tambayan. Tapos, alam nyo naman dyan, nagko-coffee ka and then, makikita mo dyan magagandang kagubatan dyan. And then, ito din, syempre, ay kwarto na naman. Another kwarto. So, either Marwin or Kuya Bentot. Kwarto na naman dito, no? Para may kanya-kanya silang kwarto at bahala na sila sa kanilang mga gamit. Kaya ito, manatiling open, sarado ang dalawang kwarto, no? Sarado ang dalawang kwarto, may kanya-kanya silang padlock, may kanya-kanyang susi, no? And then, ito ay manatili ding open po mga kabayan. And then, ito, optional, pero feeling ko hindi ko na ito tatanggalin kasi yung luwag niya hindi naman nabawasan as is pa din. Kasi may mga bisita na pupunta, may patungan sa pagkain and everything, no? And yung lamisa, dyan lang yan, no problem yan kasi anytime pwede namin buhatin kung saan-saan. And then ito yung natanggal na trapal. Ayan, no? So hugasan namin to, then patuyuin, then itago kasi magamit pa namin to sa ibang bagay. So ayan, di ba? Ay, tanong ko pala, Win, ilang yero to na ikabit nyo? Ha? Ay, 11 lang to? 11 lang pala mga kabayan. So, nabili pala namin 11. So, tama nga, more or less nasa 15 pieces na yero. Pero ang nabili pala, 11 lang nung nakaraan, nag-adjust siguro si Makoy, plus dalawa ngayon, so nasa 13. So, at least hindi tayo sumubra. Nagdagdag lang tayo ng dalawa. More or less, nasa 15 ang aming estimate. So, 13 lang po, to be exact. No? 13 pieces na yero ang nabili lahat-lahat. Plus 2 ngayon. 11 plus 2. So, 13 po mga kabayan. Tumaas dito. Very good. No? Napakagaling. Napakagaling gumawa. Sabi ko nga takot pa nga si Kuya Jewel. Sabi ko, huwag kang matakot. Buuhin natin ang ang kaalaman natin. Yung kaalaman mo sa kaalaman ko. Bahala na. Basta, ito ang gawin mo, Kuya Jewel. Ito ang gawin mo. Siyempre, sa tagal ng ginagawa natin, experience, tinitingnan natin. Ito gagawin mo, Kuya Jewel. Sabi niya, kaya ko, kaya. Kaya mo yan. Basta,
Sundin mo lang yung sinabi ko sa iyo na ito gagawin mo diyan, ito gagawin mo diyan, ito ang gagawin mo diyan, ito ang gagawin mo diyan. Nako, wala na kaming mga kabayan. Basta nagmetros lang kami kung anong haba dyan. Tapos nagmetros din kami anong haba diyan. Bahala na. May kasamang metros, may metros kaming ginamit, may kasama ding ganyan mga kabayan. At least yung mga mata namin gamit din. Okay na. Mga ganyan. So nabuo siya. Di ba? Nabuo mga kabayan. At higit sa lahat, naalis na rin dito yung pangamba natin sa sa gilid ng bahay ni Tatay Romy na nandito sa Bintot. Pero, ang sabi ko, magpahinga. Pero, gumawa na naman siya. Baka mamaya, magkasakit at mabinat na naman. Marwin, gumaling na ba yan? Kunti pa. Sino nagputol dito? Siya. Nung nakaraan na iniwan ko, kumain siya kinabukasan. Pinakain mo. Yung gabi nun, umalis din. Umalis din siya nung gabi na yon? Nakaramdam lang ng ginhawa kunti, umalis din siya kaagad? Tapos, doon siya natulog sa taas. Diyan na lang yung kumuti. Tapos, sa taas siya. Nasa taas. Bumalik din siya dito. Bago, yung bumalik na lang siya, nagputol na lang siguro. Ay, apo mga kabayan. Guminhawa lang siya kasi pinainom ko ng tubig, pinakain ko, and pinakapi ko in everything mga kabayan kasi nga ayaw nga niya. Ayaw kumain. Doon, ayaw niyang kumain kasi nga nasusuka daw siya, wala daw siyang gana, wala daw lasa. Kaya sabi ko hindi pwede na sundin ko yung gusto niya na ayaw kumain tapos ang mata niya malalim na tapos pag lumalakad siya daig pa niya yung 90 anyos mga kabayan sa lakad niya ganun-ganun nala hindi mo mapinta yung mukha niya siguro sobrang sakit yung naramdaman niya mga kabayan na lumpo siya sa ginagawa niya. Pinagbilin-bilin ko sa kanya na magpagaling ka muna ng ilang araw, wag ka munang kumilos ng bongga. Pero hindi mapigilan kasi wala ako. Kung nandito ako, mapigilan. Pero pag wala ako, hindi talaga nila mapigilan mga kabayan. Kaya ito, ayun tinanggal to mga kabayan kasi delikado sa bahay, nakadikit sa bahay mga kabayan. Dapat nung nakaraan pa, tanggalin to. Ito yung bumagsak na malaking sanga sa main bahay ni Tatay Romy na kamuntikan na. Nung nakita nyo naman, halos lahat talagang sumampa dyan lahat ang malaking mga kabayan dahil dito. So, buti lang nung bagyong nung Yuan, ay hindi na. Kasi yung nakaraang bagyo, ayun nga, nadali nga at nahulog dyan. Bumagsak talaga dyan mga kabayan. Kayupi-yupi yung yero dyan ni Tatay Romy. Ngayon, para sigurado na, may bagyo man o wala, tinanggal na namin baka ito, hindi lang sanga, pati itong buong kaluluwa ng kahoy na ito ay babagsak dyan. Buti sana kung bahay lang masira, okay lang. Nayupi yung yero niya, okay lang. Paano kung ulo ng tao nayupi mga kabayan? Paano kung hindi na kayang gamutin? Kundi lalong mga batay, lalong magkaroon ng problema. Kaya ito ay pinuto na rin ni Kuya Bintot. Pero hindi ko inutos sa kanya yan. Kasi ipautos ko sana yan doon kay sa tsuhin niya. Pero iwan ko, ginawa na naman yung mga kabayan na hindi ko inutos sa kanya kasi sabi ko ay may sakit, no? May sakit pero talaga. Ito, nanahimik siya dito. Spaghetti pababa ng pababa. Spaghetti pababa. Sumakit ang ulo ko. Kumusta? Kumusta? Di na masakit ulo? Ha? Sabi ko sa'yo, wag ka munang gumawa. Masakit ulo mo. Masakit katawan. Tingnan mo yung mata mo. Mata mo, malalim pa mata mo. Ayan na. Tamak. Di na masakit katawan mo? Okay ka na? Pinagbilin ko sa'yo, wag ka munang gagawa. Baka mabinat ka. Kasi nung bumaba ka dyan, ganyan-ganyan ka. Pero halata pa mga kabayan, pumayat ka agad si Bintot.
Yung ribs niya, kitang-kita. Hinilot ko kasi mga kabayan. Payat na nga siya. Lalo siyang pumayat sa ginawa niya. Pero pinilit talaga niya na naman sa katawan niya. Kumain ba to, Marwin? Kumain na? Di ba? Stay ang chim ya tala. Babit po kalau tala. Manyak. Balik. Station. So ayan po mga kabayan, dahil na-update na po natin yung extension sa bahay ni Tatay Romy at si Bentot, nakita ko na medyo okay. Yun nga lang, ako'y nangangamba baka mabinat na naman mga kabayan. So nakakatakot kasi hirap pa naman pakainin, hirap din pa inumin ng gamot. At wala pa naman ako dito sa gabi, no? Hindi ako araw-araw, kumbaga hindi araw-gabi na nandito ako mga kabayan. Pag nandito ako, mapainom ko, mapakain ko. Pag wala ako, wala din. Kasi pag yayain ni Marwin or sabihin ni Tatay kakain, wala. Ayaw ka agad. Tatanggi ka agad. So, dyan naman po mga kabayan, kaya binabawasan ni Tatay Romy or patagin niya. No? Kasi yan ay isa sa mga kwarto ng kanyang mga anak po mga kabayan. Kaya kailangan patagin lang siya. At binawasan namin mga kabayan kasi kung hindi po kami magbawas dyan ay kikitid yung yung kwarto dito. Kaya kailangan bawasan niya kasi syempre maglagay pa ng bubong dito mga kabayan yung talsik ng lupa. Kaya bawasan po talaga yan siya. No? Bawasan siya. Feeling ko nga dito banda ay plain sheet na lang siguro mga kabayan, no, para yung talsik. Bahala na, no, kung anong mangyayari. Kasi magdadagdag pa tayo ng mga materials. Marami pang kailangan kasi yung kwarto at saka yung kwarto, materials ng kwarto ay wala pa. Pero may mga sobra-sobrang kahoy dyan mga kabayan. Kung ano yung sobra dyan gamitin sa kwarto. Tapos kung ano yung kulang yun ang bilhin natin. Kaya pinapatag ngayon ni Tatay Romy. No? Kasi i-proceed na natin kaagad yung kwarto mga kabayan. Ang problema lang namin dito is ito katulad niyan. No? May punong dyan. Ay may mga ugat. No? Yan ang pahirapan minsan dito. Plus ang kalaban is yung mga bato mga kabayan. So, ganyan lang siya, ay kailangan lang siyang patagin. Hindi naman yung patag na patag mga kabayan kasi hindi naman siya simentuhin. Kailangan lang talaga siya bawasan para hindi nakadikit yung dingding dyan mga kabayan. Okay na yan dyan. Okay na yan. Okay na yan. Dito na lang oh. Okay na yan. Okay na yun, wag mo na, ito lang. Yan. Baka napansin nyo po, yung ito pumagitna ng konti. Kasi nga, hindi sila pantay, no? Yung ito laman ang lumihis mga kabayan. Kasi nga, ano lang to, extension na naman, another extension. No, pang third station po kumbaga mga kabayan. Ginawa na po namin ng paraan na kahit na lumihis siya ng konti kaya hindi magkatugma yung poste. Yun, at saka ito, ayan, nakita nyo. Kasi nga ginawa lang po ito ng paraan para lang talaga yung dalawang kwarto na hindi mabitin. Kasi kung sundin po namin ang tamang poste na para magpantay-pantay sa mga kabayan, matapyasan dito yung pintuan or yung daanan, no, matapyasan, no, plus yung puno. Grabe na naman ang trabaho diyan pag inalis natin yan. Nako, Diyos ko prasanto, abutin na naman tayo ng 10 years diyan. Ang dami na naman mapagod. Kaya ginawa ng paraan na ma-adjust natin. Ang importante ay tuloy ang ating paglagay ng dalawang kwarto para sa dalawang anak ni Tatay Romy. Kaya ayan, no, okay lang naman kahit nakaganyan siya dyan.
Ang importante ay masarado natin to, plus malagyan natin ng pintuan. Yun yung pinaka-importante doon mga kabayan. Saka yung hagdanan, ginawa na po nila dyan mga kabayan. Ayan o, kailang sobrang laki ng agwat. Dapat medyo mapino. Kasi pag may dala ka, ay alanganin. Oh, dumaan lang ako mga kabayan, nabasag yung hagdanan. Oh, diba? Okay na. Hup, okay na. Kasi lanom yan. Tubig. Ayan. So, okay na mga kabayan, no? At least, naano na natin siya. Ayos na. Nagawa na natin ng ng paraan. O yeah, okay na yan. Diyan lang naman yan sa Diyan lang naman yan sa ilalim. Hindi naman natin i-flooring. Kasi kung mag-flooring tayo, another expenses, another pagods, and another hakuts na naman. So kawawa ang ating mga mga laborer. 'Di ba? Okay na 'yan. Ang importante doon is may kanya-kanya silang kwarto. That's it. Oh, okay na. Ang luwang, Diyos ko, ang luwang mga kabayan. Ang luwang-luwang ng kanilang higaan. Pati kwarto ni Tatay Romy, babalik sa dati na maluwang. Kasi syempre mabawasan ang mga kagamitan ni Kuya Bentot and Tatay Romy. Lahat talaga, overhauling ko yan dyan na naman. Lahat yan, pag nagawa at natapos tong mga kwarto, linisin ko na naman yan yung loob sa bahay ni Tatay Romy. Yan na naman ang harapin ko. Para magtanggal ko lahat ng pati libag nilang tatlo. Paghati-hatiin ko yan. Mga libag nilang tatlo mga kabayan. Walang matitira dyan. Linisin ko yan. Lahat ng kagamitan ni Marvin, ni Kuya Bentot, kanya-kanyang libag nila. Hala, sige. Ilipat ko yan doon sa kanilang kwarto para wala nang problema. Okay, so ayan po mga kabayan. Ito maalis to. Ito yan. Pero iyan hindi na. Basta, gawa na lang ng paraan. Ha? Ano yan nilalagay mo sa likod? Ano yan? May nilalagay si Tatay Romy sa likod. Ano yan? Ang daon ng gaybano? Gaybana? Bakit? Para sa ano? Para sa ano? Masamang. Mainit. Pwes ko kasi mabango. Ito pala pag nainitan ka, maalinsangan, kailangan maglagay ka ng dahon ng guyabano dito sa likod para malamig. Kasi ang dahon malamig, di ba? Yun palang naisip niya. Kaya matalino talaga si Tatay Romy. Bango? Ha? Anong amoy? Maraming salamat po muli sa inyong panunood. Without skipping ads, please like and share. We love you all. God bless us all. Bye. Mwah. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.